video mga katrops, maaga nga kaming nagising dahil pupunta nga kami ng Taltalon para manguha ng ambuligan. Dito na nga lang kami dumaan sa may Abuor mga katrops para mas mabilis nga kaming dumanon doon sa Taltalon. So bale, sa mga hindi nakakalam, yung ambuligan nga pala mga katrops ay yung pinaganuhan ng mais. Kaya naman pa heart react naman sa mga gumagamit dyan ng ambuligan. So ayun, nahirapan na nga yung kurong-kurong namin kaya naman bumaba na kami para maglakad na lang. Kukuha tayo ng ambuligan mga katrops. Ayan o. Nag-anuhan ng mais. Kaway-kaway sa mga nag-ano ng ambuligan. Inagahan na nga pala naming pumunta dito sa bukid mga katrops para hindi mainit. Dahil kapag mamayang alas 8 pa kami pupunta dito sa bukid ay nako talaga namang sobrang sakit na ng tama ng sikat ng araw. Doon nga sa kabila ay meron ding ambuligan pero dito nga kami pumunta dahil mas marami. At ayan, sinimulan na nga ni Maring at Joy ang paglalagay sa sako. Tignan nyo naman yan mga katrops, so napakadami tapos ang lalaki pa. At ang maganda nga dito mga katrops ay ito yung tuyo. Maganda nga yung technique nila Maring para mas mabilis makapuno ay kumuha nga sila ng parang timba na paglalagyan. Kaso ang dami nga naming nagpunta dito sa Taltalon mga katrops pero ni isa ay walang nakaalala na magdala ng guwantes. Abay ano ba yan? Mapapakamot ka na lang talaga sa singit. Ito nga pala yung mga pinag-anuhan ng mais mga katrops oh. Tapos meron nga ako ditong nakitang sandya. Noong nakaraan kasi mga katrops ay ang itinanim nga nila dito ay pakto. So ayun, para mas mabilis nga kaming matapos at makapuno ng mga sako mga katrops ay tumulong na nga ako dito. Dahil wala nga akong timba at guwantes mga katrops ay inima-ima ko na nga ito makamunton no gagatal. No agagatal di bugwan apay kapoy. Sabi ko nga mga katrops, bitong Boy Scout always. Alam nyo ba mga katrops, maganda nga gamitin pangluto ang ambuligan, lalo na kapag kapanahon ng tag-ulan. Kasi syempre dito sa probinsya ay mahihilig nga magluto gamit ang kahoy. Dahil para sa akin, mas masarap ang kinalalabasan ng niluluto kapag sa kahoy niluto. Alam nyo ba yun, yung parang may pagka-smoky flavor? At itong ambuligan nga pala na kinukuha ko mga katrops, ay dadalhin nga namin yung iba sa bahay para may gamitin si tatay sa pangluto sa mais. Oo, tama, pangluto niya sa mais mga katrops. Alam nyo ba yung nabibili na binato? Ganun nga yung binebenta ng tatay ko. At siya nga mismo yung nagluluto ng paninda niya mga katrop. Kaya naman napaka the best ng tatay namin mga katrop. Hindi nga lang masipag, masipag na masipag. Woo! So ayun, napuno na nga namin lahat mga katrop. Kaya naman pinagtutulong-tulungan na nga naming hakutin mga katrops papunta doon sa kurong-kurong. Napakadami nga naming nakuha. Hindi ko lang sure kung ilang pirasong sako yan. Dito nga sa bahay nila ng aking malabs ay marami na nga kaming stock. Dahil malapit na nga ang panahon ng tag-ulan kaya naman nagtambak na kami ng mga ambuligan. Kasi nga kapag tag-ulan na nga mga katrops ay mahirap na nga makapagkahoy. Halos lahat ay nabasa na nga ng ulan. So ayun, bale nakarga na nga namin lahat mga katrops kaya naman tinalian na nga ni Maring para hindi magsilaglagan. Mabuti na lang talaga at meron nga yung kurong-kurong sa bahay dahil kung wala ay talaga namang walang magagamit lalo na kapag kaganyang maramihang karga. So ayun, pagka uwi nga namin ng bahay mga katrops ay nagluto na nga rin pala ako ng aming ulam. Paksiw na bangus nga pala yung niluto ko mga katrops tapos nilagyan ko nga ito ng saluyot. Ito nga yung kinuha nila Ate Mitch sa bukid kahapon. Abay napakasarap nito mga katrops. Kaway-kaway sa mga kumakain ng saluyot dyan. Hindi nga lang paksiw yung ginagawang luto dito sa saluyot mga katrops. Minsan ginagawa rin itong dinengdeng. So ayun, kinagabihan nga mga katrops ay pumunta nga kami dito sa plaza ng Margay para manood ng basketball. So ayun, shoutout nga pala sa isang player na kaibigan natin mga katrops. Shoutout sa Rob Abaygar. And so paano ba yan? Hanggang dito na lang mga katrops. Salamat sa panonood. Bye bye!